Omega na patagalin pa ito. 100% win rate on this Ruby. Super Yoshi looking to make another super play para ipagpatuloy ang serye. Is Aurora versus Omega. Tapatan na naman malala. Malalason nga ba ang ilaw ng Norte? Okay, ngayon sa pagpasok din natin sa round ay tingnan natin kung mas maganda yung gigi-start din ng Aurora, di ba, Auntie? Oo. Mapapansin natin kung at this point in time, makakapag-respond properly yung Aurora. Kasi I would say in terms of wave clear, medyo kaya naman na makapagsabayan against Vexana and Ruby. Although, I would say mas mabilis yung Vexana kasi second first, Curse Blast, tapos Deathly Grasp, okay na yung wave. Okay na to. Alam mo Okay yung- na to. Minsan nga kapag sabihin natin under-level yung isang Vexana, basta masampal lang niya yung isa, tapos may pumutok na, Oo, yun na tuloy-tuloy yun. na yun. Yes. And that is why it's just so powerful. In this, yung meta natin na nag-e-evolve, parang never nang nawala si Vexana. Actually, dinidiscuss din to ni Bentings. Marami nagtatanong bakit ganito yung Vexana. Kasi sabi niya, basta may first and second niya, papalagyan eh. Yes. Diba, hindi siya nag-aantay ng ulti lalo sa early poke around na nangyayari. Na-freezan. Parang yun yung ginawa Ayun ni lang. Yu eh. Mahirap naman kapag na-freezan yung Vexana kasi kahit anong ganda ng kanyang combo, hindi din siya makakapag-clear ng mabilisan. But what I like about this Valentine na pick, however, ay yung fact na kaya niyang makapag 1v1 against sa Joy. Oo, tsaka kaya din yan tumakas kung sakaling Yep. masyada ng masakit. Hindi katulad nung, I think, dati ang nagiging sagot dito ay Aurora, pero teka lang! Oy, ito ang sagot kay Domenkite. First blood para kay Andoryu. Napakabilis na rotation mula sa Omega. Ito rin yung nakita natin kanina mula sa kanila na talagang pumapalag agad ng maaga. The early game dominance of Omega. Ang tanong ngayon ay kaya nilang i-sustain. Aurora ang mauuna dito sa Turtle Fight. Mas maagap sila dito at nakikita natin yung pag-aligid din ni Luis. Although ito yung mas earlier na clapback ng Aurora, setting their positions na pinaparamdam nila, sige pag pumasok ka, bibigyan ka namin. Hindi rin kasi kaya ata pang bumalag if you are Omega. Wala pang access sa I'm Offended si Correct. Super Yoshi. At Antino, looking at the second Turtle Fight na mamaya pa naman mangyayari, kailangan na bang lumaban ng Omega doon? Hindi lang pumabor dito sa kamay ng Omega ay yung fact na hindi sila nakapag-trade at the expense of that first turtle. But now, for second turtle, as long as ma-ensure nila na at least walang battle spell or walang skills, yung at least 2 members ng Aurora, that's the time for them to go. Oo, mamaya lamang makikita natin kung yun nga ba ang gagawin. But for both side laners here, mukhang wow. nagkakaroon na ng pag-control ng wave at may konting kalamangan si Edward. Omega ay still trailing ng 200 gold. Still anybody's gold, anybody's game. Rather, nagtataka ako, no? Lamang naman ang Omega pero dahil nga sa 13, ay, naman. ayun na, Ito nga, lamang kayo. Ito na nga lang din, Oh, ang isa wow. sa pang-save. Sobrang laking bagay nung timing ni Okir doon with Yeah. Eternal Guard. I think even last season, Okir has been one of the magagaling na players ng Vexana. Sobrang ganda ng combination nila no ni Chakno kapag Oo. naka-Vexana siya. And I'd like to remember as well yung time na nag-Aurora siya. Dalawa yun. Sila Mas yun, oo. Aurora and Vexana na para bang specialty ni Okir. Pero the same could be said for Yue. Yung Aurora ni Yue last Same. season ay ganun din. Sila yung sobrang ganda ng matchup ng hero pools, di ba? Halos Correct. hawig. Same. At kahit dito kay Luis at kay Edward, sumasalamin din eh. Pero ngayon, sisilip ba si Luis? Uy, Tatlo wala ang nakita. nagtatago dito for Aurora. Hindi yata tumama, no? Oo, hindi yung dark tumama. wave niya. Yep. Oo, scary. Scary talaga. Pero mukhang ngayon ang magiging response, I think, ng Aurora, ito yung tinatanong kanina ni Uomi, ay mag-set up dun sa Turtle. As well as OMG, that's really what they're doing right now. Kaya lang, may kopya ng Eternal Guard si Yue. Oo, medyo delikado to, no? If you are Omega, kapag nachambahan kayo ni Yue with that Eternal Guard, medyo mahirap nang gumalaw dahil kay Rene J. At pati na rin kay Demon kahit na assassin pero may stun. Okay, 5 miyembro ng barangayan na dito agad. Nahuli doon si Edward. Pero ito yung sinasabi natin, napakaganda na paglatag Eternal Guard. Kaso nga lang, ay si Andoryu ang matatanggal. Nabuhay ng konti si Edward pero i-eliminate din naman siya agad dito ng bagong barangay. Jungle for XP. Mukhang lamang ang Aurora doon dahil may retribution pa rin si Demon Kite. Sobrang worth it and pwede sila mag-transition later on into the purple kung gugustuhin nila. But that purple will suffice. Ako para sa Aurora MLBB, sobrang worth it nung naging trade na yon kasi right now, untouched ulit si Demon Kite and ito yung nangyari nung game number 1. Oo, and Demon Kite in this game, mukhang traditional na build ang ating nakikita Yeah. dito sa Suyo. Agarang kumuha ng Hunter Strike at mukhang isusunod na rin ang War Axe sa Tidion ng Infinix, ang ating in-game equipment check. And ang Omega ay naghahanap naman na ng paraan para i-equalize ang larong ito.
Okay, medyo nakakapagtaka doon na nagulti agad ang Smart Omega. Tumuro sila sa RBM. Although technically, magiging tahimik muna yung mapa, nag-aantay lang sila. Ngayon ay mapapansin natin na for Aurora, they are just looking for an opening. And kung ano man yung opening na makikita nila, yun yung kailangan nilang diinan kasi 67 seconds pa naman bago mag-spawn yung susunod na. Tsaka tignan mo, no, medyo yumayaman na si Jome dito on his Granger. Currently, the BPI gold leader of this game, 5 minutes in. Ito rin yung nangyari kanina kay Doming Kite na medyo nahihirapan silang hanapin yung Granger. And eventually, nahirapan na nga silang mabuhay sa kamay naman ng Granger na hindi nila mahanap. Kasi mahirap kapag full stacks na, hindi pala nagpo-full stacks yung Hindi. Rhapsody, pero kapag mataas na yung stacks ng Rhapsody. Kapag nabigyan mo kasi ng oras, at yung oras ngayon ay syempre dadalaw dahil di sa may bandang baba, Super Yoshi, nakaabang Ayan na agad. nga. Makikita man nila si Yue para makakapag-flicker out din naman. Rene J and Doming Kite, tumatarget agad ang Torre dito. Super Yoshi with a gang, ano nga ba magiging action plan nila dito sa Edward? Ang kanilang medyo kukurutan lang naman. No, mukhang na-realize nila na may lalabas ng turtle na parehas silang ayaw makipagsuntukan doon. Sobrang mirroring lang yung ginagawa ng parehas na kupunan. Parehas lane yung non-junglers and then yung four remaining members nandun sa iisang lane. Ang ganda nito kasi kung sino yung unang magbe-break ng equilibrium, usually yun yung magme-make or break nung tempo ng laro. Oh, saktong-sakto lalabas na rin ang huling pagong. Yeah. Teka, may nahila! Dalawang Eternal Guard ang makikita natin, pero yung sa tunay ang makakapatay. Edward down for the side of Aurora. Transition agad dito ang members ng Smart Omega. Maagap sila sa pagpwesto sa pangalawang or rather panghuling pagong sa laban na ito. Makikita rin naman sila agad ng Aurora. Wala pang flicker dito si Edward dahil nagamit niya. Mukhang kailangan itong ibigay ng Aurora Gaming. Maliban na lang. Maliban na lang kung ganito nga lang din ang magiging posisyon nila Rene J. wow. Kaso nga lang siya agad yung mabibigyan. Rene J down. Confident nga ba ngayon ang Smart Pala? Omega na mas-hang itong turtle na ito at magsasaksi Ay. ito si Andorio. Doming Kite ang isa pa sa magiging bonus na kill dito na Smart Omega. Luis on the other hand, medyo kumukurot-kurot si Yue. Oh! Demon Kite sumaglit pa ng isa na pag-vertical. At siya naman basic attacks at sasoli ng bala ni Jome. Ang daming nakuha ng barangay doon, Auntie. Sobrang worth it. I think parang after makuha ng barangay yung turtle, ang naging best route for Aurora ay mag-back away na lang muna and mag-regroup. Kasi naging maganda man yung intentions nila, nakakuha sila ng isang pick-off. But mas madami silang nawala kasi nawala ng turtle, nawala pa sila ng 2 miyembro. Oh, yun yung akala natin ay makakapalag ang Aurora. Pero dahil nga sa burst damage ng Omega dito, ay sadyang hindi kaya pang mabuhay ng frontline doon sa may bandang harapan. 7 minutes or 8 minutes in this game, Omega na ang may hawak ng lead. Kanina ay hawak ito ng Aurora, almost a 2,000 gold lead, pero biglang nabaliktad ang larong ito at looking at the damage dealt, Jome and Okir currently leading the way. Nakikita na natin ngayon na they're able to really convert. Again, yung damage output nila doon sa ability nila to farm up. Maganda yung nagiging, kumbaga, control ng OMG sa mapa. Kasi mini-mirror nga lang nila exactly kung ano yung ginagawa ng Aurora. Oh, pero tignan mo, no, 3 pinadala ng barangay sa may bandang ibaba para Ay, kumuha ng ganda. Torre. And that is a big rotation na hindi nasabayan ng Aurora. Kaya Correct. naman umabot na, pumatak na ng 1,000 ang kanilang lamang at makakadepensa pa yung Joy doon sa may bandang top lane. Saktong-sakto, malapit na rin sa Lord. Ano kaya ang gagawin ng Aurora dito? Okay, mukhang mag-chase sila, knowing na nandito agad sila Super Yoshi na hindi na nga natin yata makakahanap pa. It's a first come from Aurora. Joe with a mega kill. Nagpapakawala ng mga balance. Shooting a double kill as well. May Andorio sa likod. Target lang muna ng Torre. Torre lang. Pero kung sakali, pwede pa rin naman uslide. Kakasabi pa lang natin ng pag-slide. Konting slide in and out lang muna for Smart Omega. Parang walang pake ang Omega sa mga tank. Kahit yung pinakamakunat yung mauli nila, bibirahan pa rin ng lahat ng kanilang mga abilidad. Lord, half HP, kukontes kaya ang Aurora dito. Mukhang hindi na nga yata nila palalapitin. Gustuhin man kumontes, but yung position ay free reign para sa Smart Omega. That's the first Lord going to the hands of Smart Omega. Tuloy-tuloy na ba ito para sa barangay? Tingin ko at the very least kasi merong 40 or 50 stacks ng Sky Piercer ngayon si Big J. And with that, kahit ganun kakapal yung buhay, the moment na ma-reach mo yung threshold, talking about Renji and Edward, talagang babagsak agad sila. Kaya lang, ito din yung naging kwento natin ng game number 1 na Omega yung may kalamangan until the first Lord, but the second Lord, doon nagbago yung kwento. Oo, tas yung kwento ngayon, no, yung Omega na talaga ang nagsisimula ng mga laban. Yeah. Kanina, Aurora Gaming ang talagang Sa may Lohi. hawak. Kumbaga sila yung nasa driver's seat
But this time, Omega ang nauuna sa lahat ng mga pwede nilang gawin. Ito na ba yun? Yung undefeated Ruby ni Super Yoshi? Ay. Tuloy-tuloy na ba yung Ruby train dito? Tsaka standing in the 0-1-6, grabe din yung hawak niya. Parang nilalagyan ng leash yung mga members ng Aurora. Diba? Na team niya eh. Dito ka muna sa Hanggang dyan akin. ka lang. Oo. Ang ganda nung Ruby kasi dalawa yung option mo. So, do that. O kakasabi pa lang natin na napakaganda na naman na pick of play para sa Smart Omega. Renergy tumalo pero walang masyado tatamaan. Instead sila yung mas tatamaan. Buong puwersa ng barangay at makakabasag pa na energy. Yue ngayon ay makakatakas pa rin naman. Nandun ang mga pakidlat. Pero hindi naman magiging sapat. Depensa muna ang Aurora. Okay lang yung ginawa ng Aurora doon dahil at least inhibitor turret na isa lamang nawala at hindi natapos yung laro. Kamuntikan si Yui doon, Auntie. Oo, kung bumagsak si Yue, I think Omega will really force this siege coming from the middle lane. Kaya lang dahil buhay siya, kailangan lang medyo mas mag-ingat kasi kulang sila in terms of numbers. However, right now, nasa kanila yung kalamangan so they have all the rights to be aggressive. And however, medyo lumalim dito si Renergy. Tumama pa ang Eternal Guard, pati mga bala na galing kay Jom. Pakawala ng mga Detsonata, pati naman ang Rhapsody. Pinagsakasasalo dito ng Edward! Aurora, making it a double kill. 2 men down for the side of Aurora. Inubos talaga yung bala at may kuryente pa na masakit doon sa may bandang likod. Kaya naman lumobo mas lalo ang gold lead ng Smart Omega as it goes to 3K. Looking at the Infinix in-game equipment, bakit nga ba napakahapdi na dito ng Joy? Ang laki na ng pera, parehas ni Andoryu at ni Jom. May 1,000 kalamangan sila sa parehas nilang kupunan. Kalahating item yon. Ibig sabihin, or minsan isa, depende kung gaano kamahal yung item na meron ka. Tama naman. Pero with that being said, ibig sabihin, mas may capability sila na humarap ng humarap, mag-dish out ng damage, knowing fully well na hindi sila kayang i-burst down ng ganun lang ng kanilang kalaban. O, tandaan natin, no, nung season 14, ang award na nakuha dito ni Andoryu was most improved player of the Correct. season. In this season, pinapatunayan niya kung bakit nga ba ay nabigyan siya ng ganong klaseng award. With Andoryu going 1-1-6, madami mga assist. Si Renergy na naman ata ang uunahin ng Omega. Wala talaga silang paki sa tanks. Grabe rin talaga. Grabe. No? Alam nila, confident na sila na sapat yung damage ni Joe, pero si Super Na-flicker Yoshi, siya. medyo napaaga flicker, akala niya meron siyang aabutan. But instead, mukhang go time at show Ayan na. time na ito para sa Aurora. Mag-go all in. Super Yoshi, pilit na humaharap, sinasalo-salo ang mga pwedeng umatake sa kanila pinakadulo. Pero sa ngayon, ay makakasayo na nga natin si Domen kahit Luigi is down. Habang members kayo ng Aurora ay tila ba aatras kasi may hindi sila napansin na nakawala. Ukir and Jom onto the Edward. front lane. Si Super Tama Yoshi rin! sabi tama yung Death Sonata dito ni Jom. Tatlo ang bagsak para sa Aurora Gaming at 2 na lamang ang dedepensa. Aabot naman ata si Renergy para that final defense. Pero ang Omega ngayon, buhay pa ang 4. Medyo mahirap lang yata ang gawin ng depensa na to kasi wala silang frontliners. Pares lang silang squishy na heroes. At ngayon, sa pag-sabay na nga lang din ng marcha ng Lord sa may bandang baba, ang 4 na miyembro nandito pumupuro. May hahabol pa na Luis sa pinakadulo. At ngayon, para sa Aurora, ito na nga ba yung dulo ng kanilang base? Tatlo sa tatlo. Sasayaw si Andoryu para Oy! makaiwas. Pero si Super Yoshi pala ang hindi makakaiwas sa mga pagsayaw. Oh, no! ng Knight Brothers. At napag-washing-washing ngayon dito sa pinakalikod. Hinahabol nila ang bagong barangay. Kaso nga lang si Renergy Lord! pa malalagay sa alanganin. Sakripisyo na nga lang din para Ay, makadepensa. Minions! Tutuloy pa rin dito ang bagong barangay. Medyo nagbabagong isip. U-turn muna ng slide dahil may Shaman minutay Force. pa rin na kailangan depensa. Dito ang Aurora. But a nice defense pa rin naman and a nice offense para sa Smart Omega. And just like that, bumalik na naman tayo sa parabang Game 1 na patapos na sana. Pero nakadepensa na naman ng Aurora. Omega almost losing that team fight na uli si Ukir pero nakadash naman pala yun. Auntie, that was a very intense team fight. Ano ba yung naging paraan ng Aurora na dumepensa doon? Hingang malalim at isa-isa lang ang kanilang ginawa. The moment they see na wala na si Super Yoshi in the equation, isa-isa na lang pinabagsak yung mga playmakers ng side ng OMG. And when that happens, yung mga malalambot ang matitira, ma-overwhelm nila ng number and mas meron silang capability to deal crowd control and damage against their opponent. Ang sakit talaga ng Granger ngayon. Look at that, Yep.
55,000 damage dealt. Conceal! Conceal. Super Yoshi may flicker nga ba? Nag-inspire pero may flicker nga si Super Yoshi. Tandaan natin, may natapos na tong laro with that flicker. I'm offended. At hindi ito magdadalawang isip na gawin ulit. Pero 45 seconds bago lumabas ang ating third Lord of the game. Ang pinakaunang Lord ay hindi, second Lord of the game pa lamang. Kung saan ang pinakaunang Lord ay napunta din sa kamay ng Smart Omega. Walang warning shot para kay Jom, no? Talagang diretso sa'yo kapag ka bumala siya eh. Alam mo, yung estado ngayon ng Aurora, ito yung estado ng Smart Omega nung game number 1 na naka-quarantine sila sa loob ng kanilang base kasi maganda yung pagkakapush, lugi sila in terms of minions. But now, this is the third Lord of the match. Evolve na to. Hindi pa. Yeah, 15 minutes. Yung ano pa lang, Luminous. Oh, Luminous Yes, pala, Luminous pala. Lord. At si Rene J would be tanking that damage kaya naman malalaman ng Omega na nandoon siya. At ito na nga yung sinasabi mong Luminous Lord na nag-spawn at aalagaan at babakuran agad ito ng Omega para bang unang jowa nila. Oo, kailangan talaga protektodo. Ang unang jowa. Pag unang jowa talaga, nandyan ang mga first. Pero ngayon, medyo first glimpse. At least na nga lang din ang ibang members ng Aurora. At ito na nga lang din, if ever, yung pwede natin maging Lord dance sa sobrang haba. Oo, mukhang papatagalin nila yung Lord Dance dahil may kalamangan sila sa mga minion wave. Pero ang tanong, wala si Demon Kai! Ay, malayo na nga lang din. And alam na Smart Omega yung information na yun. Kaso si Oh, Rena J no. medyo mapapalalim na minusan pa ng isa dito ang Auroras. Ngayon, they are being chased down. Umahabol sila. Oh. May samahatak at mabubura na rin si Edward. Jong with a double kill. May Lord pa mamaya-mayang mamarcha. 20 segundos para dito kay Rene J at merong nagmamarchang Lord dito sa mid lane. Kompleto ang Omega sa pagpuwersa ng possible na Game 3. Makakadepensa na naman ba ang Aurora Gaming? Okay, kumpleto ang opensa para dito sa Smart Omega. Doming Kite medyo nag-force ang alay din sa summer force. Mahupuran niya to si Antonio. Ngayon nga lang hindi magiging pantay kasi wala na rin si Yue. At ang Smart Omega na nga lang din ngayon nakakatok at tatapusin ang game number 2. At puinersa na nga ng Smart Omega. Nalason pa to a 1-1 para ma-extend ang Game 3.